gininyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Para po sa mga magulang na naririto, na may mga anak, kapag halimbawa isang araw aalis kayo sa bahay, naroroon sa inyong iiwanan nyo ang inyong dalawang anak at pinagbilinan sa bahay, bantayan ang bahay, halimbawa, ingatan ang mga gamit sa bahay, halimbawa, pagkatapos po ng isang araw na wala kayo, pagbalik nyo sa bahay, halimbawa, nakita ninyo, nabasag yung TV, nasunog yung kalan, na hindi naisara yung bintana. So, naanggihan yung kwarto, yung kama, nabasa. Bilang magulang, sino ang papagalitan nyo sa dalawa ninyong anak? Sino ang papagalitan nyo sa dalawa? Ha? I'm sure mas papagalitan niyo yung mas nakakatanda. Tama po? Ano ang ating dahilan? Mas nakakaunawa ka kaysa sa bata mong kapatid. Diba? Dapat mas responsable ka. Mas matanda ka. Tama po ba? Yun ba ay unfair? Hindi ba makatarungan yon? Kapag higit mong pinagalitan yung mas nakatatanda, hindi natin masasabing mas hindi makatarungan yon. Dahil, alam natin, ikaw ay mas matanda, ikaw ay mas inaasahang maging responsable. Bakit ko nasabi ito? Dahil ang Panginoong Jesus may pagkukumparang ginawa sa pagitan ng mga bayan na nasasaad sa banal na kasulatan. Ang bayan ng Tiro at Sidon, sa lumang tipan, at ang bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ano sabi ng Panginoon? Binabalaan niya yung mga taga Bethsaida, Corazin at Capernaum. Binabalaan na sila ay higit na papagalitan. Sila ay higit na paparusahan. Bakit kanyo? Ano ang dahilan? Dahil sa Corazin, Bethsaida, Capernaum, yan po yung mga bayan noong panahon ni Jesus na kanyang pinuntahan. Dito siya sa mga bayan na ito, naglaan ng maraming panahon para mangaral. Itong mga bayan na ito, ang mga bayan na nakasaksi ng marami niyang himala. Now,
ikukumpara natin doon sa Tiro at Sidon nung lumang tipan. Higit na mas maraming ginawa ang Panginoon, pangangaral at himala na ginawa dito sa Bethsaida, Corazin at Capernaum. Sa makatuwid, ano sabi ng Panginoon? Kawawa ka, Bethsaida, Corazin, Capernaum. Dahil mas maraming ibinigay sa iyo, pero hindi ka tumugon ng tama. Naging irresponsable ka. Hindi ka nagbago. Kung lahat ng ipinangaral ko sa inyo, kung lahat ng ginawa ng himala ko sa inyo, ginawa sa Tiro at Sidon, yung mga taga-Tiro at Sidon, sigurado, sila ay magbabago. Kayo, nanatili kayong matigas ang inyong ulo. Ano ang hamon sa atin dito, mga kapatid? Ang hamon sa atin dito ay dapat tumugon tayo ayon sa tinanggap natin sa Diyos. Mga nagsisimba, mga palasimba, mga kadeboto, mga Katoliko, dapat at inaasahan tayo ng Diyos na ang buhay natin ay iaakma natin, iaayon natin sa dami, sa halaga ng maraming ibinigay na sa atin ng Diyos. Lalo't higit kapag tayo ay tumatanggap ng Eucharistia. Yan ang pinakamalaking regalo. Yan ang pinakamalaking biyaya na nakita, nasaksihan ng mundo. Na ang Diyos sa anyo ng tinapay at alak ay minarapat niyang ibigay ang sarili sa atin. Minarapat niya tayong tanggapin siya. Doon pa lamang po, tapos na. Doon pa lamang may winner na. Dapat mabigat po ang ating at seryoso ang ating pagsasabuhay kung anuman ang tinatanggap natin. Number 2, kailangan po, huwag tayong magkukumpara. Huwag tayong magkukumpara. Minsan dyan tayo napapahamak eh. Di ba? Bakit si ganon? Pwedeng mandaya. Ako hindi pwede. Di ba? Bakit si ganyan? Hindi sila nagsisimba. Bakit ako magsisimba? Di ba? Nagkukumpara tayo. Kinukumpara natin ang ating sarili at pagkatapos kumpara, ibababa pa natin yung ating pananampalataya, yung level ng ating pagtugon sa Diyos. Kasama na dyan yung paggagaya. Maliban sa pagkukumpara, nandoon ating ginagaya. Bakit naging isang malaking dambuhala? Bakit naging isang malaking sindikato ang pagnanakaw sa bansang Pilipinas? Bakit? Kasi yung dating mabuti, ginaya yung gumagawa ng masama. Ginaya niya. Nagpo-porsyento kayo dito, nangungumisyon kayo, pues mangungumisyon din ako. May problema, may nakatingin pa sa kanya. Nangungumisyon ka, mangungumisyon din ako. Problema, yung nakakita, may nakakakilala pang iba. So parang sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng kasamaan pagnanakaw. Bakit? Kasi mahilig tayong manggaya. Bali ba ang ginagaya natin, yung kasamaan pa? Ganung totoo nun, iba ang pagsusulit natin sa Panginoon. We will be judged differently. Ang Diyos will judge the one person kung ano yung pamamaraan o ang unique way of judging the person. I will be judged by the Lord at the end of my life uniquely. At hindi kayo i-judge ng Panginoon kung papaano ako ginudge as a priest. Di po ba? Ganun ang magulang eh. Di po ba? It's just fair and just. Di ba? Kaya wag tayong magkukumpara, wag tayong manggagaya. Dahil diyan nagsisimula ang isang napakalaking dambuhalang kasamaan. Dito nagsisimula yung sindikato. Dito lumalaganap ang kasamaan, pandaraya, pagnanakaw, pang-aabuso, pagmamalabis. Huwag nating sabihin, total ginagawa nyo, gagawin ko rin.
Total, tumatawid ka sa kung saan-saan at hindi ka gumagamit ng pedestrian lane, gagawin ko rin. Total, umandar ka na kahit naka-red pa, aandar din ako. Di po ba? Ganun tayo? Parang ayaw nating papalamang. Kahit kasamaan, ayaw pa rin nating palamang. Kailangan masama din ako dahil masama kayo eh. Di po ba? Maliwanag po ba? Wag tayong manggagaya. Wag tayong magkukumpara. Dahil ang paghuhukom, ang paglilitis sa atin ng Panginoon ay magkakaiba. Magkakaiba. Dahil ang Diyos ay patas at makatarungan, ang kanyang sukatan sa Kanya ay kailanman hindi magiging sukatan sa iyo. Kaya sa bandang huli, kayong dalawa talaga ng Diyos ang mag-uusap. Kayong dalawa ng Diyos ang magtutuos. Huwag kang magsasama. Di ba ganun sa mga kumpanya? Kapag ikaw'y naiipit na, kukuha ka ng pagbabalingan. Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Sasabihin ng boss mo sa iyo, wag kang magdamay. Tayong dalawa magkausap. Ikaw ang may sagutin sa kumpanya at ako mayroon akong karapatan na ikaw ay imbestigahan. Mga ganon, di po ba? We will be judged uniquely. Wag magkukumpara, wag manggagaya. Dahil ang paglilitis at paghuhukom na gagawin ng Panginoon sa atin ay magkakaiba.